Formal nang sinimula ng House Committee on Justice ang pagdinig para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero unang araw pa lang, ang pinakamalaking tanong ng mga mambabatas, nasaan ang Vice Presidente? Bagamat may malaking team ng mga abogado na ipinadala ang kanyang opisina, ang hindi niya personal na pagdalo ay hindi nakaligtas sa puno ng komite. Ipinaalala ng mga mambabatas na ang hindi pakikilahok sa ganitong mga hearing ay maaaring ituring na culpable violation of the Constitution. Ang pag-iwas ba ng Vice Presidente sa harapang diskusyon ay senyales na hindi niya kinikilala ang kapangyarihan ng Kongreso? O sadyang ayaw lang niyang sagutin ang mga akusasyong nakahain laban sa kanya? Dahil wala ang Vice Presidente, ang mga kaalyado na lang niya ang nagsilbing boses niya. Isa sa mga aktibong nagpahayag ng saloobin ay si Representative Paulo Marcoleta. Sinubukan niyang questionin ang mga ground rules at ang proseso ng komite na tila ba layunin niyang limitahan ang itatakbong investigasyon. Pero hindi ito pinalampas ni Representative Jervel Luistro. Sa isang matalas na manifestation, direktang sinagot ni Luistro ang mga punto ni Marcoleta. Nilinaw niya na ang hearing na ito ay para sa determination of probable cause na isang paghahanap ng katotohanan at hindi dapat harangan ng mga teknikalidad sa batas. Dito na ipakita na hindi uubra ang pag-ikot sa rules kung ang hinahanap ng taong bayan ay malinaw na kasagutan. Dahil sa dami ng mga dokumentong hindi maipaliwanag at ang patuloy na pag-iwas ng Vice Presidente sa mga pagdinig, nagpa siya ang komite na maglabas na ng subpoena para kay Attorney Michael Poa. Bilang dating spokesperson at undersecretary na may direktang kinalaman sa mga transaksyon ng OVP, siya ang inaasahang magbibigay ng mga technical na detalye sa paggamit ng pondo ng bayan na hanggang ngayon ay balot pa rin ng katanungan. Hindi na sapat ang mga paliwanag sa papel o ang mga ipinapadalang kinatawan na kulang ang otoridad na sumagot. Malinaw ang naging desisyon ng Kamara. Kailangang humarap ng mga opisyal na may direktang kinalaman sa pondo para matuldukan na ang mga isyong ito. Ang subpoena na ito ay hindi lang isang simpleng imbitasyon. Ito'y isang legal na utos na hindi pwedeng baliwalain ng gano'n na lang. Sa pagtatapos ng unang araw ng pagdinig, ang mensahe ng Kamara ay kristal. Itutuloy nila ang proseso ng impeachment, dumaluman o hindi si VP Sara Duterte. Ang pag-iwas sa pagdinig ay hindi makakahadlang sa paghahanap ng katotohanan. Nanindigan ng komite na ang pananagutan sa taong bayan ay hindi pwedeng ipagpaliban at ang bawat mambabatas ay may tungkuling siguruhin na ang bawat piso ng kaban ng bayan ay nagamit sa tama at legal na paraan. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin. Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared, mga kababayan. Kamusta po kayong lahat? Yun, nabili ng konti yung audio natin dun. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyo lahat. Maraming pong salamat sa pag-join po sa ating live stream ngayong Biyernes ng gabi. Finally guys, Biyernes na. Biyernes na guys. Oo. Diyos ko. Oo. Pero as usual mga kababayan, nandito pa rin po tayo at nagpapatuloy tayo sa ating pag-observe at pagbantay at pag-analyze din ng mga balita sa abot ng ating makakaya guys. But anyway mga kababayan, maraming pong salamat sa inyong patuloy pag-support sa ating channel. Please don't forget to subscribe sa Coach Jared Live YouTube channel. Pa-follow ang ating Facebook page, Pinasabat with Coach Jared. At meron din po tayong, malalaman nyo na lang soon. So bukas po, meron po tayong Pinasabat with Coach Jared sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
At magkita-kita po tayo doon, guys. Meron tayong very, very important topic na kailangan ding itakil. Ano yun? Ano yung topic na yan? Eto, mga kababayan, meron namang naganap. Meron na namang naganap dyan sa West Philippine Sea. At ito, medyo delikado na to. Oo, kasi this no longer involves the white ships but gray ships na ang gumagalaw dito, mga kababayan. Oo. Gray ships na ang gumagalaw dito. Hindi na to mga white ships. Pag white ships, yung mga Coast Guard, ayan, mga civilian ships yan. Pero pag gray ships, mga kababayan, ang ano niyan, military na yan, mga kababayan. Pag gray ships, military na yan. At meron nung balita kanina na for me, this is very disturbing. Very disturbing, lalong-lalo na in this situation wherein may gera sa Middle East, baka dito naman sumunod sa Pilipinas. Oo. Anyway, puntahan muna natin yung balita na yan. Ito kasi nangyari. PH Navy vessel avoids collision with China's PLA Navy ship, sabi ng West Coast. Oo. Matindi to, guys. Matindi to. Ayan, oh. Bugs. Ayan, lapit, oh. Tingin sa atin, ito yung kanila. Lapit niyan. Napakalapit niyan, guys. The Philippine Navy's BRP Benguet escaped a potential collision near Pag-asa Island after a planned missile frigate of China performed a dangerous maneuver on Wednesday, March 25, the Armed Forces of the Philippines Westcom said. Ayan, no? While conducting lawful operations, BRP Benguet encountered the planned vessel, which executed an unsafe and unprofessional maneuver by closing in and passing at a dangerously close distance. Oo. Bakit di kaya ginagawa ng China yan kapag mayroong joint maritime tawag dito? Joint maritime training ang Pilipinas at US. No? Nagtataka lang naman ako. Ba't kaya hindi nila ginagawa yun? Kapag nandiyan ng Amerika, andun sila sa malayo. Oo, tanaw-tanaw lang sila, guys. Oo. Pag nandiyan ng Amerika, andun lang sila, tanaw-tanaw lang sila sa malayo. Oo. Pero pag wala, biglang papasok, di ba? Oo. Nagaganyan sila. Oo. Nakapagtaka lang, guys. Oo. It goes to show, mga kababayan, na itong China ay may kinakatakutan. They're not as powerful as they think. At kung meron mang tao na magsasabi sa'yo, napakalakas talaga ng China, mga ganyan, blah, 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 blah. Huwag kayo maniniwala doon. That's BS. That's BS, mga kababayan. That's BS. Kasi kung wala silang kinakatakutan, ba't tayo nilang harapin ang Amerika ngayon? Bakit? Kasi alam din nila na yung economy nila nakasalalay din sa US. Oo. Pag ginera nila ang Amerika, maghihirap ang China, for sure. Hindi lang sila maghihirap, magugutom pa sila. Magugutom sila, for sure. Bakit? Kasi ang US ang number 1 trading partner ng China. See? US ang number 1 trading partner ng China. So, and I think, 1 billion people, they are earning, number 1, kumikita sila. Pangalawa, napapakain sila ng bansa na inaaway ng gobyerno nila. Or more than 1 billion people pala. Hindi nila alam, baka hindi nila alam yun. Kasi hindi sila sabi sa kanila ng gobyerno nila. Pero kasi syempre, well, alam na natin na ganoon nga ang sistema nila. And not only that, mga kababayan, si Xi Jinping is starting to lose his grip on power. Ibig sabihin, humihina na rin si Xi Jinping. Oo, kasi dahil sa pagpapa-assassinate niya sa mga generals ng kanyang military. Oo. Nagalit yung mga junior. Pinagpapatay mo ba naman yung mga general mo? Pati yung mga trusted general mo, pinapatay mo eh.
Sinong hindi magagalit at sino magtitiwala sa iyo kung gano'n, 'di ba? Kasi pati yung mga close-in generals niya pinagpapatay niya. Oo, pinagpapatay niya. Sino maniniwala pa sa kanya? Hmm. Tapos ipit na ipit pa yung langis sa Strait of Hormuz. Iniipit. Sabihin natin may stockpile sila that is good for, let's say, mga 1 year, 6 months to 1 year. Maubos agad yun. Mabilis lang isang taon. So, practically lahat ng allies ng China ay pinipilayan na ni Donald Trump. So, ngayon, talagang kabado sila. Oo. At ang tanging paraan lang para mabuhay ngayon ng China ay itong ginagawa nilang to, mambuli. Ayan, yan lang ang gagawin nila. Kasi, again, para hindi sila maging dependent sa Iran, kukunin nila yung oil sa West Philippines. Yun lang yun. Ganun lang yun. Para hindi sila maging dependent sa Iran, kukunin nila yung sa West Philippine Sea. Diba? Ganun lang naman kasimple yun. Let's not be overly analytical about this. Oo. Simplihan na lang natin. Si China ay gustong maging maghari-harian sa buong mundo. Gusto niyang palitan si Amerika, kaya nga tinitiran niya si Amerika as the number 1 superpower. Pero nabubuhay din siya sa resources ng Amerika. Kaya nga wala silang sincerity, tapos sasabihin nila yung Pilipinas, kailangan sincere kayong Pilipinas. Tut nyo! Tut nyo, mga Chekwa kayo. But anyway, hindi lang yan mga kababayan. So, alam naman natin na nitong nakaraang linggo na nagkaroon ng agreement ang Pilipinas and the US and some other allies na magtayo ng ammunition plant sa Pilipinas. Maganda ho to para sa Pilipinas kasi dagdag trabaho yan dito, di ba? Dagdag pera, dagdag trabaho, good for us. Oo. Alam nyo ba mga kababayan? Oo. Kung hindi nyo pa nalalaman, sasabihin ko na sa inyo. Nag-react agad ang China, guys. Oh, takot na takot talaga eh. Takot na takot eh. Oh. Ayan oh. Ayan natin. Sabi, China warns against US ammunition production in the Philippines. So, yan. Takot na takot eh. Bakit ba? Ano bang pakialam nyo? Hindi nyo kami probinsya. Hindi to panahon ni Rodrigo Duterte na tinuturing yung probinsya kami. No, no. We are not your province. Sabi ng China. China on Thursday warned the United States and its allies not to bring bloc confrontation and conflict to the Asia-Pacific. Patay. After Pentagon said a US-led manufacturing partnership is seeking to establish a new ammunition production line in the Philippines. Ate Gemma Yambao, salamat po sa inyong super chat. Wow naman! Wow! Sasagutin ko yan mamaya. Next topic natin yan, madam. Kalmahan natin. Oo. Okay. China always believes that military and security cooperation between countries should not target any third party, harm their interests, or undermine regional peace and stability. Ayan. Ayaw nilang ma-harm daw ang regional peace and stability, pero sila yung nanggugulo. Di ba? Sila yung nanggugulo eh. Ayaw nilang ma-harm yung regional, quote-unquote, regional peace and stability. Ba't kayo nanggugulo? Di lumayas kayo dito sa Pilipinas. Di ba? Lumayas kayo dito kung ayaw nyo pala ng ganyan. Siyempre, ang Pilipinas, dedepensahan ng sarili. Makikipag-alyansa sa ibang bansa para madepensahan ng sarili. Bubuuin ang core defense capabilities para labanan kayo, siyempre. Kahit man lang siguro 30 days, sana man lang makatayo ang Pilipinas, di ba? Di ba, Maribel Castillo, salamat Wow sa naman! Wow! Wow! So, ganun lang yun, mga kababayan. Mga kababayan, no? Kung, I'm sure, di naman tayo papanoorin ng mga Chekwa eh. Pero sa mga Pilipino, na kung talaga may pagmamahal kayo sa Pilipinas,
dapat, hindi nyo pinapaniwalaan yung mga ganitong drama. Lalo yung mga drama ng mga DDS. O, mga ka-DDS dyan. Mga stupids. Shout out sa inyo. Shout out sa mga stupids dito sa chat room. Kamusta kayo dyan? Stupid pa rin ba? Ay, di ba? Oo. Ganon. Ano lang kasimple yun. So, mga kababayan, in an effort to broaden our horizons sa defense partnerships and defense capability, ang Pilipinas po ngayon ay, eto mas mabubuisit na naman ng China dito, guys. Philippines seek broader security cooperation with the North Atlantic Treaty Organization. Good luck. Good luck. Oo. Good luck. Mas mabubisit ang China dito ngayon, guys. Promise, no joke, no joke. Mabubisit ang China dito. NATO na yan eh. Mga bansang kaalyansa yan ng US eh. Oo. At dyan galing si our Defense Secretary Gibo Chodoro at siya ay nagbigay ng speech kahapon sa sa NATO. Ito yung sabi niya. Sa EU pala. In much the same way, Europe and Asia must also converge, as the sovereignty and territorial integrity of smaller countries depend on cross-regional engagements. There is a pervasive tendency to view current events solely through the lens of Sino-American strategic rivalry. While this has undoubtedly constrained the decision-making space of smaller countries, I would like to reiterate that the Philippines stance that we must not overemphasize this reality, because it tends to gloss over intentions of one country over another. Framing geopolitical developments as a function of strategic rivalry allows major powers to reduce smaller states into a situation where as if they do not exist at all. It is in this light I wish to reference President Emmanuel Macron's keynote address in last year's Shangri-La Dialogue, particularly his message that Europe and Asia share a common interest in strategic autonomy. As President Macron stated, our shared responsibility is to ensure with others that our countries are not collateral victims of imbalances in the choices made by the superpowers. For the Philippines, the strategic autonomy concept of President Macron is indeed an aspiration, rather than an immediate reality for us. Because strategic autonomy presupposes strong core defensive capabilities and relative freedom from a severe threat to one's own territorial integrity and sovereignty by a stronger power. By the way, no, bago kayo pagpatuloy itong video na to, nai-imagine nyo ba si Sarah nagsasalita ng ganito? Sorry ha. Naisingit ko lang. Parang hindi ko makita si Sarah na nagsasalita ng gantong ka-smart. Diba kahit nagbabasa, I mean, syempre pag may mga ganitong forum, kailangan meron kang script, diba? Ang maganda kay Secretary Gibu kasi, kahit wala siyang script, kaya niyang sagutin yung mga tanong niya, ng mga tanong na binabato pala sa kanya. Na-imagine niyo ba si Sarah na ganito? Parang hindi. Hindi ko siya makita ganito. Parang baka lang itok lang si itok. Tuloy. The pursuit of strategic autonomy to attain the conditions where we can choose a path of strategic autonomy is why sustained European engagement matters to smaller states of Southeast Asia. The presence of European countries expands our strategic options, creating a third wave, as envisioned in France's Indo-Pacific strategy. This is why we welcome European Union security and defense partnerships with Australia, announced just yesterday, and with India, adopted in January. Both countries, Australia and India, have strong defense partnerships. And we are hopeful that the partnerships so entered and with Australia yesterday are only the beginning of partnerships within our regions. Australia and France na, pasok na. But more for inclusion and up. As the President of the European Commission, Madam Ursula von Leyen stated before the Australian Parliament yesterday, and I quote,
stability in the Indo-Pacific is our common goal. Unquote. That sums it up very nicely. Europe's contribution to our region lies in its political and normative influence. With Denmark as the country of honor in this year's song, I wish to cite as yet unpublished work of my colleague and dear friend, Ambassador Frans Michael Skjold Mending, the Danish ambassador to the Philippines, from himself, his work in the UN. He wrote, and I quote, "What Europe does best is to reinforce the legal principles of free navigation and support the legitimacy of regional actors that depend on international law as their first line of defense against predatory behavior. Europe lends valuable moral weight to deterrence, even as it is compelled to focus more on challenges closer to home." In that spirit, the Philippines is grateful to France and other like-minded partners in Europe for their support for international law, particularly the 1982 UN Convention on the Law of the Sea Unclos. and the 2016 Arbitral Award on the South China Sea. Yan na, binring up This na naman. year marks the 10th year anniversary of this historic award. This landmark ruling affirmed UNCLOS as the peremptory document that defines maritime entitlements, and no amount of contrivance or distortion can delegate. Yet, Na-imagine ko. Kayang mabasa, maisip ni Sara Duterte salitang no amount of contrivance or distortion. Ganon. Galing eh. Ay palutin guys eh. Oo. Ayun natin. the People's Republic of China, upon which this award is legally binding, not only continues to ignore, but is actively waging a campaign of misinformation and disinformation at all levels. Truth. The activities of China in this sphere are well publicized to the world because of the Transparency Initiative in the South China Sea and the West Philippine Sea, which has been entered into by several interested countries, particularly the Philippines. Even in domestic issues and politics, China continues to wage a campaign in Oo. order to Oo, yan. undermine our determination to pursue our rightful claims under international law. Alam nyo mga kababayan, totoo yung sinasabi ni Secretary Gibu eh. Imagine, sa sea, ganito na, sa dagat. Tapos, pagdating sa political space, meron kang mga chinador. Si Marcoleta, Cayetano, yung magkapatid na Cayetano, so dalawa. Robin Padilla, Bongo, Bato de la Rosa, Amy Marcos, or si Bababel. Sino pa ba? Chis Escudero, Jinggoy Estrada. Sino pa? Si Joel Villanueva. Oh, di ba? Ang lala, guys. Ang lala. Oo, di ba? Ibang level. Oh. Hindi lang 'yun, mga kababayan, ha. Hindi lang sa level ng politika. May mga quote-unquote civic groups din silang iniimpluwensyahan. Mainstream media na iniimpluwensyahan. Ang lala, no? Dahil pera. Dahil pera talaga eh. It's really an effort. And ngayon, mga kababayan, mas meaningful ito kasi parang ang lumalabas, this is an effort to control the Philippines. To control the direction of the Philippines. Na parang maging tayo, sunod-sunuran tayo ng China, parang si Cambodia. Ganon. And it's an effort talaga eh. Ginagasusan nila eh. Ginagasusan. Tsaka binagbibigyan ng pinagtutuunan ng pansin. Kaya mga kababayan, totoo itong sinasabi ni Secretary Gibu. Legit. At imagine mga kababayan, di ba si Sara Duterte gusto niya maging defense secretary? Dali, ito. Di ba si Sara Duterte gusto maging defense secretary? She can't. She cannot even say that she loves her own country. Di ba? Hindi raw siya loyal sa kahit anong bansa. I am not for any country. Ha? Stupid. Gusto mo maging presidente pero hindi ka kampi sa Pilipinas? What the hell? Ano katangahan yun? Ano katangahan yun? Gusto maging presidente pero hindi raw niya kakampihan ng Pilipinas. I'm not for any country. What the hell are you smoking, mga stupids?
STUPI DS. Anong gagawa niyo? Ano pinag-iisip niyo? Hindi natin. Yet, my presence here signals the commitment of the Marcos administration not to waver, but to stay the course for our own people and especially for future generations. Against this background, cross-regional convergence is essential to upholding international law and safeguarding smaller countries, especially archipelagic ones, once again, whose communities rely on the boundaries of the sea. This is why we fought for UNCLOS in the first place. We recall that in the late 20th century, the Chinese government advocated for UNCLOS based on the rationale of anti-hegemony. China aligned itself with developing countries of Asia, Africa, and Latin America. For instance, in 1974, it very strongly and consistently advocated for a robust regime for the exclusive economic zone, arguing that it was entirely proper and reasonable for the developing states to defend their national sovereignty, safeguarding their natural resources, and develop their national economies after having, quote, long suffered from aggression and plunder at the hands of colonialists and imperialists, unquote. I wish to remind them of those words. Now that the shoe is on the other foot, it seems to have been lost somewhere. And we are following what they preached. So how can we be wrong? They are harming the archipelagic countries that the law was designed to shield against the unilateral actions of stronger states. So, I make this for that. In the face of these challenges, it's important to know, diplomacy is important, but it has its limits. Our diplomatic efforts complement our national security, but they cannot substitute for a credible posture. This is why we are all here as professionals. Because without a strong backbone, smaller countries risk having their agency usurped by major powers. As I am sure you will understand, being defense and military practitioners, we also need deterrence. Recently, NATO countries committed to spending 5% of their GDP on defense. The Philippines, like its neighbors in Southeast Asia, is likewise strengthening, albeit in a less drastic way because of the fact that our budgets are constrained for basic human necessities and infrastructure. However, we realize that a defense capability upgrade is long overdue. And the sad lesson we learned here in the European continent cannot be neglected because it will bite you at the time you least expect it, and to transition to augmenting your defense deterrence capabilities will be very painful. The challenge now is how to ensure these capabilities are used to pursue an end that we all share: the defense of sovereignty, territorial integrity, and democratic freedoms around the world. These ideals are not new to us. It was from here, on this continent, after we were colonized, Treaty of Paris. from this continent, that our forebears had their first taste of freedom, which influenced their emerging national consciousness. And Tama. our Nagpunta Europe nga pala sila Rizal. The roots and ideas were perfected in this continent. Indeed, our national hero, Jose Rizal, Right. spent part of his youth in Paris. In 1883, he wrote to his parents about Voltaire and Rousseau, two Enlightenment figures which he described as the fathers of modern thought. A lot of our heroes, Andres Bonifacio, never set foot in France. Yet he too was inspired by the French Revolution, French and its Revolution. ideals of liberté, égalité, and fraternité. I hope I pronounced that right. Then as now, we share the same values. And it is on this shared foundation that we must continue to converge and bridge the distance between Europe and Asia. I hope I have done justice to my task to make the case for cross-regional convergence, no matter how remote, and I will be ready to take any questions. Thank you very much for your patience. Grabe, no? Talino, men. Nakuha pa mag-joke dun sa, egalite, fraternite, tsaka liberté. Baka mali rin ang pronunciation ko, guys. Basta yun na yun. Equality, liberty, tsaka brotherhood. Diba? Ganyan dapat. Ang presidentiable, guys. Oo. Ganito dapat. Oo, yung pinaglalaban yung interest ng Pilipinas, guys. Oo.
Hindi yung uunahin ng interest ng China. Oo, di ba? Ganun dapat eh. Mhm. Wala kang pake kung sabihin niyo wala siyang charisma. To hell with charisma. Alam niyo mga kababayan, ulit-ulitin mo talaga to hanggang till I'm blue in the face. Meron kayo Rodrigo Duterte, punong-puno ng charisma. Anong ginawa sa Pilipinas? Diba? Meron kayong Sara Duterte, punong-puno ng charisma. Anong ginawa sa Pilipinas? Ang mga scammer, punong-puno ng charisma. Pero anong ginagawa sa inyo? Ini-scam. Diba? Akong pake talaga, seriously. I don't give a flying F. Kahit sabihin yung wala, zero charisma siya. Oo, negative 100 pa sa charisma. I don't give a flying F. Mag-debate silang dalawa ni Sara Duterte bukas sa bukas. 'Di ba? Mag-debate sila, subukan nila, mag-debate sila ni Sara Duterte. Tingnan natin kung sinong tatameme sa kanila. Gagawin lang ni Sara Duterte, murahin lang si Gibo. Yun lang gagawin ni Sara Duterte. Naka! Wala siyang gagawin. Wala siyang sasabihin. Magmumura lang siya, guys. Oo. Diba? Yung charisma, sabi ni Ate Rizalina Baluyot, yung charisma ni Digong naging karma dahil sa EJK. Diba? Ayan, sabi ni James, mga babaero, malakas ang charisma. Diba? Tinalang, wala akong charisma. Tinalang, wala ako nun. Oh, wala ako nun eh. Wala akong charisms. Charisms. Oo. Wala akong charms, guys. Anyway, ayun na nga. So, I mean, say whatever you want about Gibo Chodoro, no? Sabihin yung tawag dito, may nagkaroon siya ng Maltese passport. So what? Wala na yun. Renounce na yun. So what? Pinili niya ang Pilipinas. Eh si Sara Duterte, hindi niya matayuan ng Pilipinas laban sa China. Filipino citizen, pero sasabihin niya, I'm not for any country. Baliw, stupid, tanga. Ganon. Diba? Anak-anak, tibaklong. Oh, mga ka-DDS dyan, kaya pa ba? Oo. Ani mo yung charisma kung dadaling ka naman sa impyerno. Anhin mo ang charisma kung sinasaktan ka naman o pinapatay yung mga kamag-anak mo, ninanakawa ka ng pera, di ba? Dahil, good luck. Kaya ako alam nyo mga kababayan, maski sabihin na nila na walang charisma si Secretary Gibo, at least may alam, kaya yung trabaho ng presidente, matalino, di ba? Kaya niya yan eh. Walang baggage ng tawag dito, walang baggage ng corruption, wala. Ano sasabihin nila? Kuhaan ko yun eh, blah 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 blah. So what? Siya ba may ginawa na corruption? Wala kayong masasabi, guys. Wala kayong masasabi. Wala kayong masasabi kay Secretary Gibo. Kahit kalkalin nyo sa aliin yan, wala kayong nakikitang corruption dyan. Nung panahon na nagsaserve siya. O kalkalin nila sa aliin niya ngayon, di ba? Oh. Si Sara Duterte, wala. Magaling lang siya sa pambubudol. Oo. Scammer. Ganun talaga pag scammer, guys. Oo. Ganun pag scammer. Kaya ako, I'm seriously, I'm hoping na I'm hoping na tumakbo si Secretary Gibo. But going back sa ating topic, kaya rin ho na I admire si Secretary Gibo kasi siya at si PBBM, they chose the hard road. Mas madali kasing gawin yung ginawa ni Rodrigo Duterte na hilata ka na lang, let China run over you, di ba? Mas madali yun eh. Mas madali talaga yun. Ganun ang ginawa ni Rodrigo Duterte nung panahon. Oo. Ganun ang ginawa niya. He took the easy route. Oh, yung ginagawa ni Secretary Gibo tsaka ni PBBM, ito yung mahirap na trabaho. Yung papalag ka sa superpower.
Tapos, hahanap ka ng mga kakampi. Ang hirap nun, Ang hirap nun. Ang hirap ka humanap ng kakampi. Sa basketball nga lang Sa basketball nga sa kalsada, ang hirap na humanap ng kakampi. Mga bansa pa, kukumbinsihin mo. Ano mo gawin yun? Pero, nakakakuha ng mga kakampi ang Pilipinas sa pamamagitan ng efforts ni PBBM tsaka ni Secretary Gibo. Kaya nga meron na tayong meron na tayong project na magbubukas ng ammunition hub. Gagawing ammunition hub ang Pilipinas na kinakatakot ngayon ng China. O, di ba? Imagine, yabang-yabang lang ng China sa dagat pero simpleng ammunition hub sa Subic, kinakatakutan nila. Ganun lang. Ganun lang tayo kasimple, guys. So, I'm hoping na yung magiging future president will also have the same stance. So, tatayuan din niya yung kaparehong prinsipyo. Hindi katulad ni Sara Duterte na ang tinayuan niya yung prinsipyo ng mga Chekwa. Oo. Yun ang tinayuan niya. At sana sa 2028 tuluyan na siyang matanggal at mamulat sa katotohanan na ang mga Pilipino ay wala nang suporta sa mga Duterte. So, kita-kita po tayo sa ating susunod na live stream, guys. God bless everyone. See you in a bit, guys. Bye. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.